Kabanata 4,001. Masyado na silang lumayo. Isipin mo, talagang may messenger sila na pumunta sa headquarters natin para sabihin lang na papatayin tayong lahat. Nagkaroon sila ng katapangan upang pukawin ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Gusto ba nilang labanan ang buong Sea of Chaos? Tik, sabi ko magkaisa tayo at lumaban sa alyansa. Hindi naman talaga kaya nilang patayin lahat tayo. Maliwanag. Ang mga pagkilos na kasangkot ay hindi nasisiyahan sa mensahe na kanilang natanggap. Sa sandaling umalis ang mensaherong ipinadala ng alyansa. Naglagay sila ng mapait na ekspresyon at tinuligsa ang pamimilit ng alyansa. Nakalimutan na nila na hindi pa gaanong katagal ay nagtulungan silang lahat para salakayin ang mga kuta ng alyansa at pumatay ng maraming nilalang doon. Sa araw ding iyon, kumakalat na parang apoy ang balita tungkol sa plano ni Dustin na maghayganti sa mga puwersa. Tila ang nakakataba ng panga na ito ang tanging bagay na mapag-uusapan ng lahat. Tila, ang alyansa ay nagdulot ng nakakapanghinang takot sa buong Sea of Chaos. Dahil dito, lalo silang sumikat. Tanghali lamang napagtanto ng mga tao na ang alyansa ay naging napakalakas kaya nagkaroon sila ng lakas upang kalampag ang dagat ng Chaos. Tanghali pa lamang natatag ang alyansa. Pinangunahan sila ni Dustin na itago at labanan ang mga gerilya sa dagat ng Chaos. Pagkaraan ng ilang oras, kinailangan nilang tumakas pabalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo at nakaligtas sa ilalim ng proteksyon ng Grand Geomancy Array nang magpasya ang 6 na super force na atakihin sila ng sama-sama. Habang sinusubaybayan sila ng mga super force, ang alyansa ay dumanas ng mabibigat na casualty na ginawa silang katatawanan sa Sea of Chaos. Gayunpaman, ang alyansa ay hindi umamin ng pagkatalo. Habang kinukutya sila ng lahat, palihim silang nagtagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit walang inaasahan na sila ay talagang lalakas ng napakalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi sila makapaniwala na nagawa nilang harapin ang 6 na super forces ng direkta at ang utos na inilabas ni Dustin ay humadlang pa sa buong Sea of Chaos. Wow! Super force na talaga ang alliance. Maraming nilalang ang lubos na natulala. Oh, well, parang hindi. Nakikita mo, kung bakit napakalakas at makapangyarihan sa 6 na sobrang puwersa ay mayroon silang mga namamahala na Diyos sa kanila. Bagamat totoo na makapangyarihan din si Dustin, hindi siya isang Diyos na namamahala. Sa palagay ko nagkamali sila sa pagsisikap na pukawin ang mga puwersang iyon. Mapapatay si Dustin, at mawawasak ang alyansa. Ngiting-ngiti ang kanilang nilalang. Nag-uma pa ang takot, pananakot, at maging ang pananabik sa mga nilalang. Hindi may kikaila na ang alyansa ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Sea of Chaos. Pagkatapos ng araw na iyon, mabilis na lumipas ang oras. 1 araw, 2 araw, sa wakas, 1 araw na lang ang natitira para sa mga puwersang magdesisyon. Ang alyansa ay matiyagang naghintay para sa anumang tugon. Gayunpaman, walang puwersa ang nagpadala sa kanilang mga tao upang mag-alok ng kanilang paghingi ng tawad sa alyansa. Kung sasabihin ang katotohanan, umaasa sila sa kanilang puso na haharapin ng 6 na super force ang bagay na ito. Samantala, naghihintay sila kung ano ang gagawin ng ibang puwersa. Sa huling araw, nagpulong ang alyansa sa kanilang punong tanggapan. Katulad ng Ice Palace, Leader, walang puwersang nagpapadala ng kanilang mga tao dito. Matyaga kaming naghintay. Ano ang dapat nating gawin? Ang Ice Queen at ang iba pang pangunahing pinuno ng alyansa ay dumating upang magulat kay Dustin. Well, parang hindi pa rin nila kami sineryoso. Kung ganoon, ipakita natin sa kanila kung sino ang kanilang ginugulo. Wasakin muna ang 1 o 2 puwersa bilang babala. Let's see what they will do after that. Malamig na sabi ni Dustin. Bagamat nabigo siya na walang nagbigay ng tugon na gusto niya mula sa kanila. Naisip niya na ito ay dahil sa pagkakataong makakuha ng respeto mula sa Sea of Chaos. Dapat nilang lipulin ang lahat ng kanilang mga kaaway ng walang awa hanggang sa sila ay manginig sa takot sa tunog lamang ng kanilang pangalan. Sa ganitong paraan lamang tunay na makakamit ang alyansa sa Sea of Chaos. Dustin, sa makatuwid,
Nagpapadala ng kanilang mga miyembro ng alyansa upang labanan muli. Siyempre, ito ang pinakamalakas sa kanilang mga sundalo. Maingat silang bumuo ng pinakamalakas na piniling alyansa. Ang malakas at mabagsik na hukbong ito ay tahasang ipinadala upang ipagmalaki ang lakas ng alyansa. Kaya tinatakot ang dagat ng Chaos. Ang mga nakabalangkas na hanay ng mga sundalo ay umalis sa Ice Palace at sumulong na may mga mukha na malabo at mabangis hanggat maaari. Ang kanilang mga baluti na gawa sa tanso ay kumikislap. At ang kanilang napakalamig na sibat at mga halberds ay kumikislap sa kanilang likuran. Ang bawat sundalo mula sa hukbong ito ay napakalakas. Marami na silang nakipaglaban. At bawat isa sa kanila ay naglabas ng mabangis na aura. Ang hukbo ay naglalabas ng nakakatakot na aura saan man sila madaanan na binura nito ang langit at araw. Ang liwanag mula sa kanilang mga baluti, kasama ng kanilang matatalas na sandata, ay naging sanhi ng paglamlam ng lahat ng mga bituin. Pati ang malawak na magulong kawalan ay nangingibabaw. Hindi na kailangang sabihin. Ang bawat nilalang na naramdaman ang kanilang presensya ay nanginginig sa takot. Samantala, sa harapang linya, ang isang tunay na banal na Diyos ay may dalang malaking bandila sa kanyang mga kamay. Kumaway ito sa hangin, na lumikha ng isang kakilakilabot na unos ng oras at espasyo na yumanig sa paligid na walang laman. Sa watawat ay may nakasulat na, Army of the Alliance. Bagamat 4 na salita lamang ang nakalagay dito. Talagang kapansin-pansin ang mga ito. Ang bawat salita ay parang isang mabangis na hayop na naglalabas ng nakakamangha na aura. Habang naka-display, umalangaw-ngaw ang watawat na parang kulog. Nagkaroon pa nga ng mga dagandong ng mga dragon at tigre, na nagdulot ng sindek at sindek sa libo-libong mga nilalang. Ulo, papalapit na tayo ngayon sa Heavenly Elephant Universe Community. Ito ang lugar ng pagtitipon ng makalangit na lahi ng mga elepante. Sumuko na sila sa Novel Court. Hindi nagtagal, sinalakay nila ang ilang kuta natin. Ulat ng isang tunay na banal na Diyos. Siya ang may pananagutan sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kaaway. Ganun ba? Well, kung gayon, sila ang unang target natin. Sigaw ng malamig na boses. Boom! 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 Ang langit ay yumanig habang ang hukbo ay dumagsa at pinalibutan ang Heavenly Elephant Universe Community. Lubos nilang nalampasan ang malamig na kawalan ng kanilang nakakatakot na aura. Ang kanilang mga baluti ay kumikislap, at ang kanilang mga sibat at mga espada ay kumikinang habang sila ay nahuli ang liwanag. Nang makarating sila sa Heavenly Elephant Universe Community, alam nila na ito ay medyo malaki at maunlad. Higit pa rito, napagtanto nila kung gaano kalakas ang lahi ng makalangit na elepante. Bagamat totoo na hindi sila kasing lakas ng 6 na super force. Maaari pa rin silang ituring na isang first class na puwersa sa Sea of Chaos. Gayunpaman, nang sa wakas ay pumasok ang hukbo ng alyansa sa kanilang aktwal na nasasakupan. Sinalubong sila ng patay na katahimikan. Wala silang narinig na kahit isang tunog na lumabas. Tila ito ay isang ganap na walang laman sa lungsod dahil walang kahit isang anino mula sa isang buhay na nilalang kahit saan. Makinig ka, narito ang mangyayari. Magbibilang ako hanggang 10. Okay. Kung ang mga matataas na pinuno ng Heavenly Elephant Universe Community ay hindi lalabas at yumuko para salubungin kami, sisirain namin ang buong komunidad sa universo. Ang isang tao mula sa hukbo ng alyansa ay umuungal ng mahigpit. Ang Heavenly Elephant Universe Community ay isang subsidiary force ng Novel Court. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Novel Court kung papatayin mo kami? At saka, wala kaming awayan sa iyo. Sinusunod lang namin ang utos ng Novel Court. Hindi mo ba naisip na dapat kang pumunta sa kanila sa halip? Sa wakas, isang nakakatakot na boses ang sumigaw mula sa loob ng Heavenly Elephant Universe Community. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi ito binili ng mga tunay na Divine God ng hukbo ng alyansa. Parang wala siyang narinig. Nagsimulang magbilang ang isang banal na Diyos. 1, 2, hindi mo ba narinig? Masyado ka nang lumayo. Wala kaming kinalaman sa iyo. Pumunta ka sa Novel Court kung gusto mong maghiganti.
Isang galit na boses ang nagmula sa loob ng Heavenly Elephant Universe Community. 7-8. Gayunpaman, nagpatuloy lang sa pagbibilang ang tunay na banal na Diyos. Hindi pinapansin ang sinabi ng miyembro ng Heavenly Elephant Universe Community. Ang bawat numero ay sinabi sa isang nakakabinging tunog na yumanig sa kawalan. Kasabay nito, ang hukbo ng alyansa sa labas ay nakatayo lamang ng matatag. Ang lahat ng mga mandirigma ay armado ng matatalas na sibat at espada at handang sumulong sa sandaling umabot sa 10 ang bilang. Ang bawat mandirigma ay naglalabas ng nakakatakot na aura na madaling masuffocate ng mga ordinaryong tao. Ang mga nilalang sa loob ng universe community ay nanginginig sa takot at hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang katotohanan ay ang makalangit na lahi ng mga elepante ay napakalakas. Hindi sila dapat gawing trifle sa Sea of Chaos. Sa kanila, mayroon silang mahigit 1,000 Diyos na Diyos. At mula sa mga banal na Diyos na ito, mayroong 12 ng mga tunay. Ang kanilang pinakamakapangyarihang mandirigma ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Pagkatapos, mayroon ding humigit kumulang 12 tunay na katamtamang grado na mga banal na Diyos. Sa sandaling ito, habang ang hukbo ng alyansa ay nasa labas ng kanilang teritoryo, mahigit sa 1,000 Diyos ng Heavenly Elephant Universe Community ang nagsimulang magtipon. Habang nagpupulong sila, nakatayo sa gitna nila ang tunay na premium grade na banal na Diyos. Siya ang Patriarch ng makalangit na lahi ng mga elepante. Patriarch, ano ang dapat nating gawin? I don't think they're joking. Talagang aatakehin nila tayo kapag hindi tayo sumuko sa mga hinihingi nila. Susuko ba tayo o lalaban? Hindi man lang sumasagot ang Novel Court. Iiwan na lang ba tayo para mamatay? Bakit hindi sila nagpapadala ng anumang reinforcement? Ang mga banal na Diyos ay sabik na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, maging ang kanilang patriarka ay nawala ng masabi. Nanatili siyang tahimik at tila wala siyang maisip na solusyon. Patriarch, kailangan nating gumawa ng desisyon kaagad. Sa tingin ko dalawa lang ang pagpipilian natin ngayon. Sumuko o lumaban. Pagkatapos ng pagbibilang ng tunay na banal na Diyos na iyon, ang buong hukbo nila ay magsisimulang salakayin tayo. Paalala ng isang matangkad na matandang lalaki na may kasama ang Patriarch. Ang ating lahi ay nahuli sa gitna ng Novel Court at ang alyansa. Ito ay napakalaking krisis. Hindi napigilan ng patriarka ang pag-iling habang nagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Alam naman nating lahat yan. Kasi kami yung inferior group. And kami lagi yung naghihirap. Ngunit nakarating na tayo sa punto na ang ating pag-iral ay nakataya. Hindi na kami pwede magdili-dali. Kailangan nating manindigan at gumawa ng desisyon. Ang sagot ng matandang may uban na buhok. Well, wala na tayong ibang choice. Kailangan nating sumuko. Daanan lang muna natin ito. At pagkatapos ay isasagawa natin ang mga kinakailangang aksyon depende sa susunod na mangyayari. Ang alyansa ay nakatayo na ngayon sa 6 na superpuwersa. Magkakaroon ng malalaking pagbabago at matinding labanan para sa hegemonya. Tayo, bilang mas mahinang puwersa, ay hindi may iwasang mahuli dito. Kaya dapat tayong maging maingat sa bawat kilos natin. Paliwanag ng patriarka at sa wakas ay nakapagpas siya. Maghanda ng maraming mapagkukunan at kayamanan. Buksan ang aming pinto at tanggapin ang hukbo ng alyansa. Dapat tayong humingi ng tawad at ibigay sa kanila ang gusto nila. Dahil pinabayaan tayo ng Novel Court. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanila sa sandaling ito. Sabi ng patriarka sa matatag na boses. Patriarch, ito na ba ang iyong huling desisyon? Lahat ng mga banal na Diyos ng makalangit na lahi ng mga elepante ay matamang tumingin sa Patriarch. Siyempre, nag-aalala sila sa kanilang buhay. Ngunit kahit papaano, hindi nila matitinag ang pakiramdam ng pagtaguyod ng kanilang pride. Sa sandaling sumuko sila sa alyansa. Ang makalangit na lahi ng elepante ang magiging una sa buong Sea of Chaos na gumawa nito. Pagkatapos nito, sila ay palaging tatakpan bilang mga duwag at walang sino man ang maaaring magseryoso sa kanila. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit kung hindi natin ito gagawin, malilipol ang ating lahi.
Sa tingin mo ba may iba pa tayong pagpipilian? Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang tingin ng patriarka ay dahan-dahang dumampi sa mga mukha ng matataas na pinuno. Natahimik ang lahat. Deep inside, alam nilang tama ang patriarch. Wala silang makakamit kung patuloy silang matigas ang ulo. Ito ay isa ng usapin ng buhay at kamatayan. Ang hukbo ng alyansa ay nasa kanilang pintuan na. Kung pipiliin nilang lumaban, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Dati, ipinagmamalaki ng makalangit na lahi ng mga elepante na sila ay nasa ilalim ng Novel Court. Nangangahulugan ito na sa mga oras na tulad nito. Dapat nilang asahan ang kanilang proteksyon. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita ang hukbo ng Novel Court. Ang tanging lohikal na dahilan sa likod nito ay na maging ang Novel Court ay natatakot na kunin ang alyansa ng direkta. Nakakaintindi kami. Ito ang tanging pagpipilian na mayroon tayo. Dapat unahin natin ang kaligtasan ng ating lahi. Ang aming lahi ay nasiyahan sa mahabang kasaysayan sa dagat ng Chaos. Hindi natin ito hahayaang masira sa ating henerasyon. O hindi natin kayang harapin ang ating mga ninuno. Tayo ang magiging pinakamasamang henerasyon at ang mga makasalanan ng ating lahi. Ang iba pang mga banal na Diyos ay mabilis na sumang-ayon at nagdesisyon din. Siyam-sampu. Sa wakas, natapos na ang pagbilang ng tunay na banal na Diyos sa labas ng Heavenly Elephant Universe Community. Tapos na ang takdang oras na itinakda nila. Kasabay nito, sa magulong kawalan malapit sa pamayanan ng universo. Ilang nilalang ang lumabas at dumating upang manood. Naghihintay sila kung ang lahi ng makalangit na elepante ay maglakas loob na sumalungat sa alyansa. Kamakailan lamang. Ang alyansa ay naging napakatanyag sa dagat ng Chaos. Sila ay isang mabilis na tumataas na super force at lahat ng kanilang mga aksyon ay kapansin-pansin. Habang kumakalat ang balita na nakarating na sila sa Heavenly Elephant Universe Community. Hindi mabilang na mga nilalang ang na-intriga kung ano ang mangyayari. Ano sa tingin mo ang gagawin ng makalangit na lahi ng elepante? I think they'll give in. Hindi sila mananalo laban sa alliance. It's suicide. Pero kakaiba diba? Walang anumang kilusan sa Heavenly Elephant Universe Community kahit na ang tunay na banal na Diyos ay tapos na sa pagbilang. Siguro may plano silang kontrahin sila. Wala ba silang suporta ng Novel Court? Siguro hindi sila natatakot na makipag-alyansa. Ang mga nilalang na nakamasid sa malayo ay nagbulungan at hulaan ang mangyayari. Wala pa ring sagot. Ha! Terena! Tapos na ang oras nila. Terena sa loob. Isang malakas at matatag na boses ang umalangaw-ngaw mula sa alyansa. Puksain sila. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng mandirigma ng alyansa. Ang magulong soundwave na ginawa nila ay sapat na para yumanig ang kawalan sa loob ng daan-daang milyong milya. Tingnan mo. Ang alyansa ay gagawa ng aksyon. Sayang. Ang Heavenly Elephant Universe Community ay tiyak na mapapahamak. Tuwang-tuwa ang mga nanunood na nilalang sa mangyayari. Ang isang nakakatakot na patayan ay tila hindi maiiwasan. Gayunpaman, bago umalis ang hukbo ng alyansa, sa wakas ay nakita ang isang kilusan mula sa loob ng komunidad ng universo. Mga sir, huminahon po kayo. Humihingi kami ng paumanhin sa pagiging huli. Ngunit narito kami upang ibigay sa iyo ang aming kabayaran. Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ay sumugod sa labas ng Heavenly Elephant Universe Community at tinanggap ang hukbo ng alyansa na may kaaya-ayang kilos. Labis kaming nagsisisi sa ginawa namin noon. Sa pamamagitan nito, mangyaring tanggapin ang aming paghingi ng tawad at mga regalo. Ang patriarch ng makalangit na lahi ng mga elepante ay humakbang pasulong at mapagpakumbaba na yumuko. Sa likuran niya, mayroong higit sa 1,000 banal na Diyos. At lahat sila ay sumunod sa kanilang patriarka at yumukod din. Nakikita mo ba ito? Sumuko na talaga ang Heavenly Elephant Universe Community. Well, I've actually quite expected this to happen. Wala silang ibang choice, but still. This is inconceivable. Hindi mabilang na mga nilalang ang nagulat sa kilos ng mga banal na Diyos ng Heavenly Elephant Universe Community. Marami na sa kanila ang nag-assume na sila ay susuko. Gayunpaman,
Nang makita nila sa kanilang sariling mga mata na ang patriarka ng makalangit na lahi ng elepante ang nanguna sa lahat ng matataas na pinuno upang yumuko at humingi ng tawad. Lahat sila ay nagulat. Hindi nila maisip kung gaano kalakas ang alyansa para kilalanin sila ng ibang lahi sa ganoong lawak. Ito ang mga kabayaran na inihanda namin para sa iyo. Pakitingnan. Lumapit ang Patriarch at iniharap sa kanila ang isang dosenang space ring. Pagkatapos, pinalawak ng isang miyembro ng alyansa ang kanyang manggas at kinuha ang space rings. Ano ito? Sinusubukan mo bang gawing kalokohan kami? Wala akong makitang sinseridad mula sa mga space ring na ito. Inaasahan mo bang maniniwala kami na ito lang ang kaya mong ibigay kapalit ng pagligtas sa iyong buhay? Ang miyembro ng alyansa ay lubos na hindi nasisiyahan sa pag-inspeksyon sa mga nilalaman ng space rings. Sa kanyang galit, ibinato niya ang space rings pabalik sa Patriarch. Hindi sapat. Ang mga matataas na pinuno ng lahi ng makalangit na elepante at ang mga nilalang sa kanilang paligid ay natigilan ang lahat. Minsan mong sinalakay ang tatlong kuta ng ating alyansa. At pinatay ang marami sa ating mga miyembro. Huwag mong isipin na makakatakas ka lang at maaayos ang bagay na ito ng ganoon kadali. Muling umalangaw-ngaw ang boses mula sa hukbo ng alyansa. Tama ka. Kasalanan ko naman talaga at walang dahilan para hindi ako umamin. Ang Patriarch ng makalangit na lahi ng elepante ay kumuha ng higit pang space rings. Kasama ang mga ipinakita niya noon. Ipinadala niya silang lahat sa hukbo ng alyansa. Nag-alok siya ng higit sa 30 space ring sa kabuuan. Hindi pa rin sapat ang mga ito. Tinuro ng boses. Well, nagkatinginan ng Patriarch ng makalangit na lahi ng elepante at lahat ng nakatataas na pinuno na may kahihiyan na nakaplaster sa kanilang mga mukha. Naisip nila na may sapat na kayamanan sa mga space ring na iyon. Ang ganoong dami ng mga kayamanan ay napakalaki para sa Heavenly Elephant Universe community. Sa hindi pagkakataon, hindi pa rin nasisiyahan ang alyansa. Well, narinig mo siya, magpadala ng isang tao para mangolekta ng higit pang mga kayamanan ngayon. Ang Patriarch ng makalangit na lahi ng elepante ay nagturo sa mga banal na Diyos sa likod niya. Na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa puntong ito, wala nang babalikan para sa Heavenly Elephant Universe community. Wala silang choice kundi kumagat ng bala. Hindi nagtagal. Isang dosenang pang space ring ang ipinadala sa hukbo ng alyansa. Sa kabuuan, mayroong halos 50 nagniningning na space ring na lumulutang sa harap nila. Ang bawat space ring ay naghagis ng kahanga-hanga at halos nakakabulag na liwanag sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa gitna ng buong hukbo, isang binata ang nakaupong nakakross ang paa sa bulwagan ng isang barkong pandigma. Kasama niya sa bulwagan ang isang grupo ng mga banal na Diyos. Ang binata ay walang iba kundi si Dustin. Ito ay hindi tunay na sarili ni Dustin. Gayunpaman, ngunit isang avatar, ang 10 pangunahing pinuno ng alyansa, kabilang ang Ice Queen at Ismail, ay naruroon ang lahat. Leader, sa tingin mo ba sapat na itong space rings? Tanong ng Ice Queen kay Dustin. Hindi. Mataray na sagot ni Dustin. Ang 10 banal na Diyos ay hindi napigilan ang pagkibot sa mga sulok ng kanilang bibig. Ang mga kayamanan sa halos 50 space ring na ito ay nakakamanghana. Tinataya na ang mga nakatataas na pinuno ng lahi ng makalangit na elepante ay nadurudge na sa puso na nag-alok ng ganoong katawa-tawang halaga bilang kabayaran. Pero hindi pa rin naisip ni Dustin na sapat na sila. Tandaan, hindi ka dapat maging maawain sa iyong kaaway. Sa halip, dapat mong turuan sila ng matinding aral. Mas mabuting duguan sila. Kung hindi, hindi nila maaalala. Mahinahong sabi ni Dustin. Ikaw ay tunay na matalino. Mahal na pinuno. Sabay na sagot ng Ice Queen at ng iba pang Divine Gods. Ang lahi ng makalangit na elepante ay nasa problema dahil nasaktan nila ang aming pinuno. Hindi man lang nila maiwasang maawa sa lahi ng makalangit na elepante. Hindi pa rin sapat ang mga ito. Sabi ni Ismail sa malakas na boses. Ang sound wave, tulad ng isang napakalaking thunderbolt, ay ipinadala sa Heavenly Elephant Universe community. Nagbibiro ka siguro.
Paano hindi pa rin sapat ang halos 50 space rings? Ang patriarch ng makalangit na lahi ng elepante ay nagsimulang kumulo sa galit. Ang halos 50 space rings ay nadurudge na ang kanyang puso at nanginig ang kanyang katawan. Iyon ay isang hindi maisip na halaga ng kayamanan na sila mismo ay hindi kailanman naisip na maaari nilang ariin. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang SACM na alyansa. Mas gusto nila. Ito ay isang halatang pagnanakaw sa sikat ng araw. Ang mga mukha ng lahat ng miyembro at ang nangungunang mga banal na Diyos ng makalangit na lahi ng elepante ay nagdilim sa galit. Ang ilan sa kanila ay tumayo habang sila ay namumulaklak sa galit. Kung ipinadala mo ang iyong mga tauhan sa punong tanggapan ng ating alyansa sa itinakdang araw, sapat na sana ang halaga ng kayamanan na iyon. Bagamat bahagya, pero ngayon, personal na kaming dumating. Para sa lahat ng problemang kinailangan naming pagdaanan. Kailangan mong magbigay ng higit pang kabayaran. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ismail mula sa hukbo ng alyansa. Siyempre, si Dustin ang nag-utos sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon. Patriarch, hindi na ito katanggap-tanggap. Masyado na silang lumayo. Bakit hindi na lang tayo manindigan at lumaban sa kanila? I agree. Let's fight it out. Hindi naman tayo matatalo kung aayusin natin ito sa isang laban. Yung mga gawaman na psychopath. Talagang ginagatasan nila ang pagkakataong ay blackmail tayo. Ang mga banal na Diyos ng makalangit na lahi ng mga elepante ay lahat ay ininsulto hanggang sa kaibuturan. Nagbulungan sila sa isa't isa. Ngunit nag-aalab ang kanilang galit. Sinubukan ng patriarka na pigilan ang kanyang galit. Sa malungkot na mukha, nawala siya sa pag-iisip. Namayani ang katahimikan dahil walang tugon mula sa alyansa. Saglit, sa magulong kawalan, nakakabingi ang katahimikan. Mula sa sobrang tensyon, bumaba ang kapaligiran at naging napaka-depressed. Bani-blackmail ng alyansa ang makalangit na lahi ng elepante. Napakalupit nilang samantalahin ang huli ng ganoon. Ang makalangit na lahi ng elepante ay magdaranas ng napakalaking kawalan kung sila ay sumang-ayon sa mga kahilingan ng alyansa. Hindi ko akalain na ang alyansa ay magiging gaaman. Sa malapit at malalayong espasyo, maraming nilalang ang namulat at ngayon ay nagbubulungan sa mga tahimik na talakayan. Patriarch, wala nang dapat isaalang-alang. Masyado na silang lumayo. Dapat nating ipagtanggol ang ating karangalan at labanan sila. Maraming nakatatanda ng mga Diyos ng makalangit na lahi ng mga elepante ang nagsimulang magpadala ng maraming mensahe sa Patriarch. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay nanatiling tahimik. Labanan. Paano natin sila lalabanan? Kung may kakayahan tayong lumaban, bakit kailangan pa nating sumuko sa kanila noong una? Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga ang patriarka at umiling. Sabihin sa bawat puwersa at sekta sa Heavenly Elephant Universe Community na ibinibigay sa amin ang kalahati ng kanilang mga kayamanan. Utos ng Patriarch. Ang mga banal na Diyos ay hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi sundin ang utos ng patriarka. Makalipas ang ilang sandali, isa pang 30 o higit pang space ring ang ipinadala sa hukbo ng alyansa. Sa ngayon, mahigit sa 80 space ring ang lumulutang sa harap nila. Ayan, sapat na ba itong space rings ngayon? Tanong ng patriarka sa mahinang boses. Whoosh! Isang manggas ang lumipad palabas ng kampo ng alyansa at higit sa 80 space rings ay pinasok lahat. Pagkatapos, walang narinig mula sa kanila. Muli, nagkaroon lamang ng patay na katahimikan. Ang patriarch ng makalangit na lahi ng mga elepante ay naging hindi mapakali at hindi mapalagay. Ang mga kayamanan na nilalaman ng higit sa 80 space ring ay halos katumbas ng bahagi ng kayamanan ng buong Heavenly Elephant Universe Community. Kinagat niya ang kanyang mga kuko. Sabik na ang alyansa ay humingi ng karagdagang bayad. Ang higit sa 1,000 nagtuturo ng mga banal na Diyos ay may parehong pakiramdam ng kanilang patriarch. Oo, sapat na ito. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay may dumating na boses mula sa kampo ng alyansa. Sa wakas, sapat na ang mga kayamanan. Ang patriarch at ang nag-uutos ng mga banal na Diyos ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga.
Nakahinga sila ng maluwag na halos mapaiyak. Pakakawalan ka namin this time. Ngunit kung maglalakas loob kang atakihin kami muli, hindi ito magtatapos ng ganito kadali. Ang boses ni Ismail ay nanggaling sa kampo ng alyansa. Tara na, sa sandaling magbigay siya ng utos. Ang tropa ng alyansa ay tumalikod at mabilis na umalis, patungo sa magulong kawalan sa di kalayuan. Ang aming lahi ay sa wakas ay nakaligtas dito, sabi ng patriarka sa nanginginig na boses. Nakatingin sa napakalaking kayeg ng mga tropa na mabilis na lumalayo. Ilang sandali pa, nawala na ang tropa na parang hindi dumating. Patriarch, nawala na sa amin ang halos kalahati ng aming kayamanan. Anong gagawin natin? Masyadong malaki ang gasto sa amin. Ang alyansa ay napakalupit at malupit. Isang matandang may puting buhok at balbas ang nagpaalam sa Patriarch sa nanginginig na boses. May mga luhang umaagos sa kanyang mukha na pagod na pagod. At the very least, naiwasan natin ang total annihilation. Mula ngayon, dapat tayong maging low profile. Dapat tayong manatiling maingat sa lahat ng oras. Ipaalam sa lahat ng aming mga angkan na nasa labas. At hiling sa kanila na bumalik. Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang umalis sa Heavenly Elephant Universe Community nang walang pahintulot. Higit pa rito, laging tandaan na magtago mula sa alyansa. Bawat isa sa inyo ay dapat lumayo sa kanila. Seryosong deklara ng Patriarch, na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang hukbo ng alyansa. Patriarch, ano ang gagawin natin kung utusan tayo ng Novel Court na lumaban sa alyansa? Hindi natin kayang masaktan din ang Novel Court. May problema at isang ekspresyon ang matanda nang sabihin niya ito. Iyon nga ang pinakakinabahala ko. Sagot ng patriarka. Ipinagpatuloy niya. Sayang. Kailangan nating maging lubhang maingat sa ating mga aksyon. Sa anumang kaso, dapat nating iwasan ang sadyang pukawin ang alyansa. Habang sinasabi niya ito, napabuntong hininga ang Patriarch at umiling. Halatang nahuli sila sa napakahirap na sitwasyon. Ang balita tungkol sa nangyari sa Heavenly Elephant Universe Community ay kumalat sa malayo at sa napakabilis na bilis. Maging ang makapangyarihang lahi tulad ng makalangit na lahi ng elepante ay nagkusa na sumuko. Agad silang yumuko at humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Nagpapakita lamang iyon na ang alyansa ay tunay na makapangyarihan. Totoo yan. Sa ngayon, sa Chaos, walang ibang puwersa na makakalaban sa alyansa maliban sa 6 na super forces. Naturally, ang makalangit na lahi ng elepante ay walang ibang pagpipilian. Hindi mabilang na puwersa sa buong Sea of Chaos ang nagulat sa nangyari sa Heavenly Elephant Universe Community. Nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Narinig mo na ba ang pinakabagong balita? Sinasabi nila na ang alyansa ay papunta na ngayon sa Golden Rock Universe Community. Mukhang ang susunod nilang target ay ang Golden Rock Race. Hindi nagtagal. Mabilis ding kumalat ang balitang ito. Sa katunayan, kahit anong bagay na may kaugnayan sa alyansa ay agad na nakakaakit ng pansin. Madali itong naging focus ng mga talakayan. Sabay-sabay, maraming iba't ibang nilalang ang gumamit ng kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod patungo sa Golden Rock Universe Community. Gustong masaksihan ng lahat ang saya. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan. Ang Golden Rock Universe Community ay kung saan nanirahan ang Golden Rock Race. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Golden Rock Race ay medyo maihahambing sa makalangit na lahi ng elepante. Mukhang pinupuntirya ng alyansa ang lahat ng malalakas na puwersang iyon. Malinaw, gusto nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan at bigyan ng babala ang ibang puwersa. Ilang nilalang ang bumantong hininga at umiling. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Golden Rock Universe Community. Sa loob ng kanilang napakagandang palasyo, ang Patriarch at ang lahat ng matataas na pinuno ng Golden Rock Race ay nagtipon-tipon at kinakabahang pinag-uusapan ang mga posibleng hakbangin. Patriarch, ano ang gagawin natin? Ang alyansa ay maaaring dumating dito anumang minuto mula ngayon. Lahat ng matataas na pinuno ay naliligaw sa dapat nilang gawin. Lahat ay nakaramdam ng lubos na kaba at pagkabalisa. Halos maramdaman ang tensyon.
Ang hukbo ng lahi ng Gintong Rock ay ganap na handa at nasa buong kaayusan sa labanan. Gayunpaman, alam ng lahat na ang pag-set up ng mga depensa ay ganap na walang silbi. Alam na alam nila na hindi sila katugma sa alyansa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Ang mga matataas na pinuno sa palasyo ay hinati sa dalawang grupo. Isang grupo ang gustong lumaban at ipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Gayunpaman, pinayuhan ng isa na dapat na lamang silang sumuko at humingi ng tawad. Hindi na kailangang sabihin. Ang dalawang grupo ay nagtalo laban sa isa't isa hanggang sa namula ang kanilang mga mukha. Ngunit ngayong malapit na ang sandali. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa patriarka. Kung tutuusin, nasa kanya ang huling desisyon. Ngayon, ang kanilang patriarch ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Huwag na kayong mag-away. Agad na tumigil sa pagtatalo ang dalawang grupo nang magsalita ang patriarch. Patriarch, nakapagdesisyon ka na ba? Ano ang desisyon mo? Lahat ng mata ay nakatuon sa patriarch. Walang gumalaw ng kalamnan habang hinihintay nila ang kanyang hatol. Sino sa tingin mo ang mas malakas? Ang ating Golden Rock Race o ang Heavenly Elephant Race? Tanong ng patriarch habang seryosong nakatingin sa kanila. Natigilan ang lahat. Nagmamadali silang napatingin sa isa't isa. Sa tingin ko halos pareho tayo sa mga tuntunin ng lakas. Sagot ng isang balingkinitang lalaki na nakapulang damit matapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Oo. Yun din ang iniisip ko. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Muli, ang lahat ng mga mata ay nabaling sa patriarch. Tulad ng alam nating lahat. Pinili ng makalangit na lahi ng elepante na sumuko sa alyansa. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa tayong manalo laban sa kanila? Diretsyong tanong ng patriarch habang nakatingin sa mga tao. Nang marinig ang tanong ng patriarka, tumahimik ang lahat. Siyempre. Alam ng lahat na ang lahi ng Gintong Rock o ang lahi ng makalangit na elepante ay hindi magiging isang laban sa alyansa. Kung lalaban tayo sa alyansa, nanganganib tayong mapuksa. Iyan ay totoo. Sa makatuwid, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Bamantong hininga ang patriarka at iniyuko ang kanyang ulo bilang pagbibitiw. Nanatiling tahimik ang lahat at sumang-ayon sa desisyon ng patriarka. Maghanda ng maraming kayamanan hanggat maaari. Ihaharap namin sila sa alyansa bilang handog sa kapayapaan. Itinaas ng patriarch ang kanyang ulo at binigyan sila ng mga tagubilin. Kailangan ba talaga na mag-offer tayo sa kanila ng compensation? Nagkatinginan ang mga nakatataas na pinuno sa pagkalito. Well, just do as I say. Wala tayong choice at nauubusan na tayo ng oras. Muli, bamantong hininga ang patriarka. Isa-isang umalis sa palasyo ang mga nakatataas na pinuno para kolektahin ang mga kayamanan. Makalipas ang ilang oras, nangyari ang hindi maiiwasang pangyayari. Out of the blue, nakarinig sila ng malakas na ingay. Mayroong isang hukbo na papalapit sa Golden Rock Universe Community mula sa malawak na magulong kawalan. Ang kanilang bilang ay napakalaki. Sa harap ng hukbo, mayroong isang malaking bandila kung saan nakaberda ang apat na salita. Nakasulat ito, Army of the Alliance. Lahat ng mga sundalo ay nakasuot ng magagandang baluti na naglalabas ng malamig na liwanag. Ang kanilang nagniningning na mga espada at sibat ay naglabas ng malakas at mabagsik na enerhiya. Ang mga mata ng mga sundalo ay mahigpit na nakalock sa kanilang target. Napakalaking pressure ang pinakawala ng aura na binigay nila. Di nagtagal. Ang hukbo ay nakalapit na sa Golden Rock Universe Community. Ang Golden Rock Universe Community ay nasa harapan natin. Malakas na pahayag ng isang gwardya. Good. Palibutan mo sila. Nakarinig sila ng dumadagandong na boses na nagmumula sa loob ng hukbo. Gayunpaman, ang mga kinatawan ng Golden Rock Race ay mabilis na namagitan bago gumawa ng anumang aksyon ang alyansa. Mga sir, huminahon po kayo. Mapayapa kaming pumunta sa inyo. Isang malaking grupo ng mga Divine God ang nagmamadaling lumabas sa Golden Rock Universe Community at magalang na binati sila. We are willing to compensate for what we done before. Please accept our offering. Isang matangkad na elder na nakasuot ng gininto ang damit na magalang na nagpahayag. Nakayuko ang kanyang ulo.
Iyan ang patriarch ng Golden Rock Race. Mukhang pinili na rin nilang sumuko sa alyansa. Ungol ng isa sa mga nilalang na nakamasid sa malayo nang makilala niya ang pagkakakilanlan ng matanda na nakasuot ng gintong damit. Malinaw. Ang lahat ng mga nilalang na dumating upang panoorin ang saya ay sa huli ay natigilan. Isa pang malakas na puwersa ang piniling sumuko sa alyansa. Ibigay sa kanila ang aming mga kayamanan. Hinarap ng patriarch ang kanyang mga angkan at ibinigay ang utos. Isang banal na Diyos ang nagmamadaling lumabas sa Golden Rock Universe community at agad na naghatid ng malaking dakot ng space rings sa patriarch. Mabait mga Ginoo, ito ang aming mga regalo sa inyo. Mangyaring tanggapin sila bilang aming handog para sa kapayapaan. Hinawakan ng patriarch ang space ring sa kanyang mga kamay at magalang na ibinigay ang mga ito sa alyansa. Sa sandaling iyon, isang avatar ni Dustin ang kalmadong nakaupo sa loob ng isa sa mga barkong pandigma. Ang matandang ito ay medyo matalino at matino. Sabi ni Dustin na may ngiti sa labi. Kanina pa niya iniisip ang pamba-blackmail sa Golden Rock Race. Hindi niya lubos akalain na ang patriarch na mismo ang babati sa kanila ng nakangiti. Bukod dito, nagkusa pa siyang mag-alok ng kabayaran. 1/3. Mabuti. Gumawa ka ng isang napakatalino na desisyon. Lahat, umatras tayo. Inutusan ni Dustin ang kanyang mga tauhan pagkatapos niyang kunin ang lahat ng space rings. Sa sandaling magbigay siya ng utos, agad na tumalikod ang hukbo ng alyansa at tinungo ang magulong kawalan sa napakalawak na distansya. Totoo ang mga kwento, hanggat humihingi kami ng paumanhin. Hindi kami papanagutin ng alyansa. Iyan lang ang paraan para maiwasang mapuksa. Matapos masaksihan ang eksenang ito, ang lahat ng mga nilalang na nagtipon ay nagkaroon ng parehong kaisipan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga pangyayari sa Golden Rock Universe community na parang apoy sa Sea of Chaos. Kamakailan lamang, kapwa ang makapangyarihang puwersa ng makalangit na lahi ng elepante at ang gintong lahi ng rock ay piniling sumuko sa alyansa na pinamumunuan ni Dustin. Nagdulot ito ng kaguluhan sa buong dagat ng Chaos. Hindi mabilang na mga nilalang ang hindi makapaniwala na naging ganito kalakas at maimpluwensyahan ang alyansa. Maging ang mga pinuno ng puwersa na sumalakay sa mga base ng alyansa noon ay naging hindi mapakali dahil sa kumakalat na balitang ito. Walang pag-aaksaya ng panahon. Nagdaos sila ng mga kagyat na pagpupulong upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan nilang magpasya kung lalaban pa rin sila sa alyansa. O susundan ng iba pang puwersang sumuko na. Sa mga pagpupulong na ito, tinitimbang ng mga pinuno ng bawat puwersa ang mga kalamangan at kahinaan. Hindi na natin kailangang hukbo mag-alinlangan pa. Kailangan nating ialok ang ating mga kabayaran sa alyansa tulad ng ginawa ng makalangit na lahi ng elepante at ng lahi ng gintong rock. Kung muli natin silang i-provoke, masisira tayo. Karamihan sa mga pinuno ng mga puwersa sa loob ng Sea of Chaos ay nakasandal sa pagsuko. Sa makatuwid, ang mga puwersang ito ay agad na nagpapadala ng kanilang mga mensahe sa punong tanggapan ng alyansa, na nagdadala ng isang malaking halaga ng mga kayamanan at mga masasama. Pakisabi kay Leader Dustin na narito kami upang humingi ng tawad at handa kaming ibigay ang anumang hiling niya sa amin basta't patawarin niya ang lahat ng aming nakaraang bastos na pag-uugali. Siya at ang kanyang hukbo. Sa mga sumunod na araw, maraming messenger ang pumila sa labas ng Ice Palace at humiling ng audience kasama si Dustin. Gayunpaman, walang oras si Dustin para makilala silang lahat ng personal. Kaya, ipinadala niya ang kanyang tunay na premium grade na banal na mga alipin ng Diyos upang harapin sila. Lahat ng mga mensaheng ito mula sa iba't ibang puwersa ay nagdala ng maraming kayamanan hanggat maaari para lamang makuha ang pabor ng alyansa. Master, nalulula po kami sa lahat ng kayamanan na dinala nila sa amin. Nakakapagod lang tanggapin lahat. Ang tunay na premium grade na mga divine god na inatas ang dumalo sa mga messenger na iyon ay hindi maiwasang magreklamo kay Dustin pagkatapos umalis ng lahat ng mga messenger. Napakalaking problema ang mapagod sa pagtanggap ng mga regalo mula sa iba. Samantala, mayroon pa ring ilang puwersa na ayaw tanggapin ang hukbo ng alyansa. Hindi na kailangang matakot sa kanila.
Ang kailangan lang nating gawin ay makiisa sa ibang puwersa at lumaban sa kanilang hukbo. Anong ginagawa mo dito? Masyado na kayong mga taga-alyansa. Hindi kami natatakot sa iyo. Lalaban tayo hanggang kamatayan kung iyon ang kinakailangan. Sa labas ng Scorpion Universe Community, ang mga tropa ng lahi ng Scorpion ay matatag na nakatayo sa harap ng nakakatakot na hukbo ng alyansa. Nagpadala ang magkabilang panig ng mamamatay tao na tingin sa isa't isa at handa silang labanan ito anumang oras. Tingnan natin kung kaya mo pa bang maging mayabang pagkatapos nating iwasak ang lugar na ito sa lupa. Sabi ng isa sa mga avatar ni Dustin na may kasamang malupit na panunuya. Tanggalin sila. Ang mga miyembro ng alyansa ay sabay-sabay na sumigaw at sumugod patungo sa hukbo ng lahi ng Alakdan. Tulad ng nagngangalit na mga alon. Kaya lang, sumiklab ang matinding labanan. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ng alyansa, ang mga tropa ng lahi ng Scorpion ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na manig. Ang puwang sa lakas ay napakalaki. Hindi nagtagal. Naliligaw na sila. Mayroong higit sa 10 tunay na premium grade na banal na mga Diyos sa hukbo ng alyansa. Walang paraan na matatalo sila. Ang hukbo ng Scorpion Universe Community ay parang isang grupo ng mga maliliit na insekto na hindi maiiwasang year-oka ng hukbo ng alyansa. Ilang sandali pa, bumagsak ang hukbo ng lahi ng Alakdan. Karamihan sa kanila ay nagsimulang tumakas upang iligtas ang kanilang buhay. Gayunpaman, mabilis na sinundan sila ng miyembro ng alyansa. Karamihan sa mga banal na Diyos ng lahi ng Alakdan ay dinala bilang mga bilanggo. Ang ilan sa kanila ay namatay ng malungkot sa panahon ng labanan. Habang ang ilan ay pinalad na makatakas. Ngayong nalansag na ang hukbo ng lahi ng Alakdan. Dumiretso ang hukbo ng alyansa sa gitna ng Scorpion Universe Community. At hindi nagtagal bago nila nakuha ang ganap na kontrol dito. Malambot pa rin ang puso ni Dustin pagdating sa pagharap sa mga inosenteng buhay. Kaya, karamihan sa mga nilalang sa komunidad ng universo ay naligtas. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng pangunahing puwersa ng komunidad ng universo ay maaaring pinatay o dinala bilang isang bilanggo. Ang lahat ng nahuli na Divine God ay inihatid pabalik sa Ice Palace. Ginawa ni Dustin ang puppet string sa kanila, na ginawa silang matapat na alipin. Sa loob lamang ng ilang oras, lahat ng banta ay naalis sa Scorpion Universe Community. Kaya naman, agad na ipinahayag ng alyansa na ang pamayanang ito sa universo ay isa na sa kanilang mga kuta. Tulad sa unang dalawang komunidad sa universo. Mabilis na kumalat sa dagat ng chaos ang balita tungkol sa nangyari sa Scorpion Universe Community. Sa pinakahuling kaganapang ito, ang mga pinuno ng mga puwersang iyon na hindi pa nakakagawa ng kanilang mga desisyon ay biglang nagdesisyon. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan na ihanda ang kanilang pinakamahalagang yaman at kayamanan. Upang maipadala nila ang kanilang mga kabayaran sa alyansa. Ang isa pang alon ng mga mensahero mula sa maraming puwersa sa Sea of Chaos ay muling bumaha sa Ice Palace. Nakita ito ng lahat sa Sea of Chaos. Laking gulat nila nang makita kung gaano karaming makapangyarihang puwersa ang nagpasyang sumuko sa alyansa at direktang kontrolin. Sa ngayon, tila ang alyansa ang pinakakinatatakutan na puwersa sa buong dagat ng Chaos. Gumawa sila ng kasaysayan sa pagiging pinakamabilis na grupo na sumikat. Ang pagbanggit lamang ng pangalan ng alyansa ay natakot sa buhay na impyerno mula sa bawat nilalang. Walang nangahas na bastyusan si Dustin o sino mang miyembro ng alyansa. Sa kasalukuyan, ang alyansa ay nakatayo sa parehong antas ng 6 na superpuwersa. Wala nang nagawa pang maliitin at baliwalain sila. Samantala, sa Ice Palace, ang Ice Queen at ang iba pang 9 na matataas na miyembro ng alyansa ay pumunta sa Dustin upang magbigay ng kanilang mga ulat. Leader, lahat ng puwersa na naunang sumalakay sa amin ay nag-issue na ng kanilang paghingi ng tawad at nagbigay ng kanilang mga kabayaran. Dahil doon, nakakuha kami ng hindi maisip na dami ng mga kayamanan at mapagkukunan. Sa pamamagitan nito, hindi tayo magkukulang sa cultivation resources. At kaya rin natin ang lahat ng kailangan natin. Ipinapalagay namin na ang aming kasalukuyang kayamanan ay bahagyang mas mababa kaysa sa 6 na superpuwersa.
Halatang kinikilig ang Ice Queen habang ibinabalita ito kay Dustin. Sa tingin ko ay hindi. Ang Underworld, ang Demon City, ang Beast City, ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace ay umiral na mula pa noong unang panahon. Naniniwala ako na ang kanilang kayamanan ay hindi pa rin maihahambing sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Hindi tayo madadala sa ating kamakailang tagumpay. Malayo pa ang mararating ng ating alyansa. Dapat tayong laging magsikap na maging mas mahusay araw-araw. Ang pagiging kampante ay ang pagbagsak ng bawat matagumpay na grupo. At hindi ko hahayaang mangyari iyon sa amin. Naiintindihan mo ba? Pinaalalahanan ni Dustin ang mga pangunahing miyembro ng alyansa ng mahinahon. Yes, sir. We'll always keep that in mind. Magalang na sagot ng 10 pangunahing miyembro ng alyansa. Talagang namangha sila sa malawak na pananaw ni Dustin para sa hinaharap. Lahat ng yaman na nakuha natin nitong mga nakaraang araw ay magiging eksklusibong pag-aari ng alyansa. Dito kukunin ng ating mga miyembro ang kanilang cultivation resources. Ibibigay ko sa iyo ang responsibilidad sa pagbuo ng mga patakaran at regulasyon na dapat nating ipatupad sa loob ng alyansa. Mula ngayon, ang sino mang gumawa ng anumang makabuluhang kontribusyon sa ating alyansa ay gagantimpalaan ng naaayon. At syempre mapaparusahan ang mga manggugulo. Bukod pa riyan, kailangan din nating magtakda ng iba pang mga alituntunin para i-regulate ang dumaraming bilang ng mga miyembro. Habang lumalaki tayo sa dami, mas magiging mahirap pang hawakan ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-isip ng kritikal tungkol sa ating mga patakaran at patakaran. Paliwanag ni Dustin. Yes, sir. Aayusin po namin agad. Sagot ng 10 pangunahing pinuno ng alyansa sa Coro. Sa mga sumunod na araw, naging mapayapa ang mga teritoryo ng alyansa dahil walang nang-ahas na kumilos laban sa kanila. Matapos ang hindi mabilang na mga pakikibaka, ang alyansa ay nakilala na ngayon sa buong dagat ng Chaos. Ang lahat ng mga base nito ay gumagana ng naaayon. Sa pamumuno ng Ice Queen at ng iba pang 9 na pangunahing miyembro. Mabilis na umunlad ang alyansa. Kasabay nito, inialay din ng lahat ng mga miyembro nito ang kanilang sarili sa paglilinang upang maging mas malakas. Bilang isang taong kinuha ang paglilinaw bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Labis na natutuwa si Dustin na makita na ang kanyang mga miyembro ay nagsusumikap ng husto upang gamitin ang kanilang sarili. Ito talaga ang kanyang kahilingan sa bawat miyembro ng Alisa. Sa mundong ito, lakas ang lahat, sa makatuwid. Hindi sila dapat tumigil sa pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan at talento upang makakuha ng mas mataas na taas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pansamantalang nakamit ng Sea of Chaos ang kapayapaan. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal. Ang 6 na Super Force ay hindi titigil sa paggawa ng gulo hanggang sa makabawi sila sa kanya at sa buong alyansa. Alam kong pupunta sila para sa akin. Dapat din nilang gamitin ang oras na ito para ihanda ang kanilang sarili. Pagdating ng araw na iyon, may posibilidad na ang mga namamahala na Diyos mismo ang mamumuno. Naisip niya sa sarili. Alam na alam ni Dustin na sa ngayon, napakahina pa rin niyang kumpara sa isang namamahala na Diyos. Bukod dito, alam niya na sa 6 na Super Forces, ang pinuno ng Beast City ang siyang gagawa ng hakbang sa lalong madaling panahon. Dahil ambisyon niyang maging pinuno ng buong Sea of Chaos. Kapag nangyari iyon, muling magugulo ang Sea of Chaos. Nahulaan niya na maraming mapagpasyang labanan ang magaganap sa malapit na palabas. Kaya naman, talagang nakararanas ng matinding pressure si Dustin. Bilang pangkalahatang pinuno ng alyansa, kailangan niyang maging mas malakas kung gusto niyang pabagsakin ang mga namamahala na Diyos ng 6 na Super Force. I need more power. I need to become much stronger. Sa lihim na silid ng Ice Palace, nakaupo si Dustin na naka-cross legs at abala sa pagsusuri sa sitwasyon sa Sea of Chaos. Sa sandaling ito, pinamunuan ni Dustin ang kanyang hukbo at nakakuha ng matatag na panghahawakan sa Sea of Chaos. Pagkatapos ay binalak niyang maingat na sanayin ang hukbo at palakasin ito.
Ngunit hindi siya masyadong makikialam maliban kung ito ay talagang kinakailangan kung ang hukbo ay nasa isang krisis ng buhay at kamatayan. At ngayon, higit sa lahat, kailangan niyang mapabuti ang kanyang sariling lakas. Ngunit tila naabutan niya ang isang bottleneck. Siya ay naliligaw dahil wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin at kung saan siya ay maaaring maglakbay para sa mga pagkakataong umunlad. Ang nakahiwalay na mga alien space. Bigla niyang ungol habang nakaupo sa secret room isang araw. Ang lihim na paraan ng puppet strings ay maaaring maging sanhi ng aking lakas na pumailang lang sa maikling panahon. Bulalas niya. Ang simpleng solasyong ito ang pumapasok sa isip niya. Okay, then. Sabi ni Dustin. Nagdesisyon. Pupunta ako sa isolated alien space na nabuhay sa listahan na lahi upang subukan ito. Isinapanganib niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa mapanganib na lugar na ito upang maging mas malakas. Ito ay hindi isang walang taros na mapagmataas na desisyon. Bagaman, naniniwala si Dustin sa kanyang kasalukuyang lakas. Hindi masyadong mapanganib para sa kanya na harapin ang mga nangunguna sa karera. Bukod dito, siya ay nag-iisip na puno. Ang mayroon siyang dragon. At ang lihim na paraan ng puppet strings upang protektahan siya. Nakagawa siya ng magagandang tagumpay sa lahat ng aspetong ito. Kaya ipinalagay niya na hindi magiging mahirap para sa kanya na makita sa mga banal na Diyos ng mga pagpipilian na lahi. Hindi nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawag ang isang punong pinuno ng kalyadong hukbo sa kanyang lugar at ipinasa sa kanila ang pang-araw-araw na gawain ng hukbo habang siya ay wala. Ipinaalam din niya sa 12 zodiac animals ang kanyang plano. Ang 12 zodiac na hayop, nang marinig ang kanyang desisyon, ay nagpa siya na pumunta sa nakahiwalay na alien space kasama niya. Natatakot sila na may masamang mangyari kay Dustin. Ngunit tinanggihan ni Dustin ang kanilang mabait na alok. Sa halip ay kumbansihin sila, na nananatili sa Ice Palace at pangangasiwa ng hukbo. Alam ni Dustin na ang 6 na super forces ay sasalungat sa Allied Army sooner or later. Mababawasan ang kanyang pag-aalala sa 12 zodiac na hayop na nagpoprotekta sa kalyadong hukbo. Pero, Dustin, mag-isa ka lang. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Ang 6 na super force ay malamang na nag-iisip kung paano ka papatayin. Kung lalabas ka ng mag-isa at natuklasan mo, ang kahihinatnan ay magiging kaayla hilakbot. Hayaan mo kaming sumama sa iyo. Please. Nag-aalalang sabi ng asong lumalamon sa langit. Don't worry. I'll disguise myself well and move in secret. Hindi nila ako mahahanap ng ganon kadali. Bukod dito, ang lahi ay hindi masyadong makapangyarihan. Kaya kung harapin ang sarili ko, matapang ako at hindi madaling mamatay. Manatili kayong lahat sa Ice Palace at tulungan akong pangasiwaan ang hukbo. Nakangiting sabi ni Dustin. Lahat tama. Ang 12 zodiac animals ay walang choice kundi sumang-ayon sa iminumungkahi ni Dustin. Pero kung may na-encounter kang hindi mo kayang i-handle, kailangan mong ipaalam agad sa amin. Tutulungan ka namin. Ikaw ay alagad ng aming Panginoon. Hindi namin hahayaang mapatay ka. Kung gagawin natin, parang nabigo ang ating Panginoon. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Huwag kang mag-alala, mas kinakabahan ako kaysa sa iyo pagdating sa buhay ko. I will be very careful. Sabi ni Dustin. Lumalambot ang ngiti niya. Napuno ng init ang kanyang puso kung gaano karaming tao ang nagmamalasakit sa kanya. At pagkatapos, tahimik na umalis si Dustin sa Ice Palace at tumungo sa mga nakahiwalay na alien space. Ito ay isang espesyal na lugar sa dagat ng Chaos. Ito ay dapat na nasa pinakamalayo na lokasyon sa gilid ng dagat ng Chaos. Ito rin ang pinakamisteryosong lugar sa Sea of Chaos. Mayroong maraming mga independenteng nakahiwalay na mga alien space na pinagsama-sama. Maraming kakaibang lahi ang naninirahan sa mga espasyong iyon. Binilisan ni Dustin ang top-level spaceship na tinutuluyan niya. Makalipas ang kalahating buwan, isang kakaibang kawalan ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Malaking meteorite ang lumutang sa hangin. Ang mga daloy ng makukulay na gas ay lumutang sa gitna ng mga meteorite na ito tulad ng mga silk ribbons. Mabagal na gumagalaw ang mga piraso ng sirang lupa.
Mayroong iba pang mga kakaibang bagay na nag-uunahan sa vacuum hanggang sa nakikita ni Dustin. Maraming baging na hindi pa nakita ni Dustin ang nagkagulo. Ang bawat isa sa mga baging na ito ay kumakatawan sa ibang uri ng batas. Bulalas ni Dustin. Nagulat sa realisasyong ito. Anong kakaibang lugar ito? Sa tingin ko ang mga nakahiwalay na alien space ay nasa unahan lang. Sabi ni Dustin na medyo mapait. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pasulong na sasakyang panghimpapawid. Sabay-sabay niyang ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang tumingin sa paligid ng maingat. Dahil dito, nakita niya ang lahat ng uri ng kakaibang eksena. Ang oras at espasyo ay isang kumpletong gulo sa lugar na ito. Upang maging patas, lahat ng bagay kabilang ang batas, enerhiya, materyal, hangin, at liwanag ay isang gulo dito. Napakainit. Napabuntong hininga si Dustin. Patuloy na nagpupunas ng kanyang pawis nang dumaan siya sa isang napakalaking bola ng marahas na sikat ng araw. Ang sikat ng araw na ito ay nagliwanag sa bawat sulok ng espasyo, na naging sanhi ng pawis ng mga tao. Dahil ang temperatura ay napakataas, walang nilalang ang mabubuhay sa kapaligirang ito. Masyadong mataas ang temperatura. Medyo ligtas si Dustin sa airship. Pero ramdam pa rin niya ang lakas ng init. Pinagpapawisan siya habang nakahiga sa lupa. Napagtanto niya na ang sikat ng araw ay naglalaman ng isang uri ng radiation. Ang mga sinag nito ay maaaring tumago sa kanyang katawan, na nagpapataas ng temperatura nito at nagpaparamdam na para itong nasa tuktok ng pagkasunog. Sa tapat ng lugar na ito ay isang espasyo na puno ng yelo at nyebe. Ang malamig na hangin ay nagdala ng mga natuklap ng yelo, na sinisira ang buong espasyo. Nakakatakot ang itsura nito. Ang lamig kaya. Bulalas ni Dustin. Hindi napigilan ng kanyang lakas na makaramdam ng lamig. Kabisado na niya ang buong pakiramdam ng batas ng nyebe ngunit hindi pa rin niya natatagalan sa harap ng napakalamig na kapaligiran. Sa ibang lugar, nakatagpo siya ng isa pang espasyo na puno ng apoy. Ang bawat pulgada ng walang hangganang espasyong ito ay napuno ng nagliliyab na apoy. Wala na ang lahat maliban sa apoy. Marahil sila ay nasunog hanggang sa abo. Anong mayamang batas ng apoy ito? Bulalas ni Dustin habang lumilipad sa kalawakan. Nalaman niya na ang espasyong ito ay puno ng napakatalino na batas ng apoy. Higit pa rito, ito ang orihinal na magulong batas ng apoy. Salamat sa kasalukuyang mataas na antas ng lakas ni Dustin. Nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa lahat ng umiiral na batas. Mayroong maraming mga batas doon. Ngunit 5 lamang ang pinakapangunahing. Sila ang mga batas ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Sinasabing ang 5 pangunahing batas na ito lamang ang umiral noong unang lumitaw ang magulong espasyo. Ang 5 pangunahing batas na ito ay umunlad sa kalaunan at kapwa pinatibay. At ang iba pang mga batas ay dahan-daang nilikha batay sa mga ito. Masasabi rin na ang 5 pangunahing batas na ito ay mga ina sa iba pang mga batas. Natutunan ni Dustin ang 3 sa mga batas na ito. Yaong sa metal, kahoy, at lupa. Tanging ang mga batas ng apoy at tubig ang natitira. Matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon para linangin ang 2 batas na ito. Marahil ay may pagkakataon akong maunawaan ang batas ng apoy kung maglilinang ako sa espasyong ito. Bulong ni Dustin habang nakatingin sa walang katapusang apoy. Ngunit sa palagay ko mas mabuting hanapin ko muna ang mga tatak na karera. Napaisip tuloy siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakbay sa mga kakaibang espasyong ito. Isa-isa, mukhang naliligaw ako. Kalahating buwan na akong naglalakbay dito. Ngunit wala pa akong nakikitang buhay na nilalang. Bulalas ni Dustin. Biglang napagtanto na may isang bagay na kakilakilabot. Labis na mali, seryoso. Naligaw pa rin ako sa kabila ng aking malakas na pakiramdam. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang mga iniisip upang maghanap ng mga nilalang ngunit wala siyang nakita. Sa kanyang kasalukuyang kahulugan na kahulugan, dapat niyang makita ang 10 komunidad ng universo sa isang kisap mata. Lalo na ang isa lamang. Gayunpaman, ang lahat ng naramdaman niya ay ang lahat ng uri ng mahiwagang lugar. Wala ni isang palatandaan ng anumang buhay na nilalang ang nakita.
Walang saysay ito. Ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay dapat na tahanan ng maraming uri ng mga buhay na nilalang. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang airship ay bumili. Lumipas man ang ilang araw. Wala pa rin siyang hinahanap. Dahil wala siyang mapupuntahan. Nagpatuloy si Dustin sa walang layunin na paglalakbay para sa kakulangan ng mas mahusay na mga pagpipilian. Mahigit 10 araw na ang lumipas at wala pa ring palatandaan na may buhay na nilalang. Habang buhay akong makulong dito kapag hindi ako nakahanap ng paraan. Napabuntong hininga si Dustin sa loob. Isang araw, napansin niyang pumasok ang airship sa isang madilim na lugar. Kahit saan siya lumingon ay puno ng mga ulap ng madilim na anino. Walang liwanag, hangin, enerhiya, o batas ang madarama sa loob ng mga anino. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pinakawalan ni Dustin ang kanyang mga marka para masuri. Trilyong milya ang napuno ng walang anuman kundi makapal na ulap ng madilim na anino. Ang kalawakan nito ay halos nakakahilo. Kung kailangan niyang ihambing. Ang lugar na tinakpan ng mga anino ay mas malaki kaysa sa 10 dosenang komunidad ng universo. Napuno ng nakakabinging tahimik at mapanglo na hangin ang lugar. Tanging mga butil ng alikabok at meteorite na mga fragment ang walang layunin na lumutang sa hangin. Matapos maglakbay sa mga anino ng ilang sandali, hindi napigilan ni Dustin na maging maingat. Wait, may mali. Para akong binabantayan. Kumunat ang noo ni Dustin. Tanghali, nakarating siya sa isang lihim na lugar sa loob ng anino. Haha, may dumating na tao. Ito ay magiging kawili-wili. Mukhang napakabata niya, pero nakarating siya dito. Siguradong nakangiti si Lady Luck sa kanya. Dalhin mo siya dito at laruin natin siya. Wala naman tayong gagawin eh. Sobrang boring. Ang kanilang mga nilalang ay nakipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang pag-aayos ng kahulugan. Lahat sila ay nababalot ng mga anino. Ang mga mata ay nakatutok kay Dustin. Sabi ko na nga ba? Tinatitigan ako. Pagtatapos ni Dustin habang ang mga goosebumps ay nabasag sa kanyang balat. Perpekto. Matagal na akong nandito. Ngayon sa wakas ay nakilala ko na ang kanilang buhay na nilalang. Dapat silang mga nilalang ng nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Nakarating na rin ako sa wakas. Imbes na makaramdam ng takot. Hindi napigilan ni Dustin na matuwa. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay may mga nabubuhay na nilalang na malapit sa kanya. Let's do it. Kunin natin siyang buhay at tanungin kung paano siya nakarating dito. Sa sandaling na pagkasundoan nila, ang mga maliliit na anino na may iba't ibang hugis ay pumuslit sa airship ni Dustin. Salamat sa kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Agad na nakita ni Dustin ang papalapit na mga anino. Perfect. I can't wait to meet you. Lumawak ang malawak na ngiti sa labi ni Dustin. Sa susunod na sandali, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at lumabas sa airship. Tingnan mo ang katapangan ng binata. I can't believe he just walked out like that. Kung nanatili siya sa airship, mas mahirap siyang kunin. Pero lumabas siya. Ito ay isang magandang bagay para sa amin ngunit. Ang ilang mga buhay na nilalang ay lihim na nag-uusap sa isa't isa mula sa kanilang pagtatago sa mga anino. Samantala, nakatayo lang si Dustin sa madilim na espasyo habang nasa likod ang mga kamay. Tumigil ka na sa pagtago. Lumabas ka. Alam kong nandito ka. Ngumisi si Dustin habang nakapikit ang mga mata sa mga anino na papalapit sa kanya. This isn't good. He spotted us already. Kung ganoon, hindi na kailangang magtago pa. Lahat ng nilalang sa anino ay hindi maiwasang magulat na natuklasan sila ni Dustin. Maraming maliliit na anino ang biglang nagsama-sama at nabuo ang tubig. Nang lumundag ang mga anino, mukhang nakakatakot. Sa susunod na sandali, napalibutan si Dustin ng mga shadow tide na bumaha sa isang malawak na lugar. Haha, human boy, galing tayo sa shadow race. You dare break into our territory. You're courting death, sumuko. Mabangis na tawanan ang umalangaw-ngaw sa paligid ni Dustin. Oh, galing sila sa shadow race. Ngayon na iniisip ko ito. Mayroong kakaibang lahi sa nakahiwalay na mga alien space. Hindi ko akalain na hindi ko sinasadyang makapasok sa teritoryo nila.
Napaisip si Dustin sa sarili. Habang siya ay nalubog sa kanyang pag-iisip, isang malaking kamay na gawa sa mga anino ang sinubukang hawakan siya. You're just a mere member of the Shadow Race. How dare you put on airs in front of me? Napangisi si Dustin. Swish, swish, swish. Gamit ang kanyang isip, pinakawalan ni Dustin ang malalakas na aura ng espada. Sa isang kisap mata, ang malaking kamay na gawa sa mga anino ay agad na napunit at nadurog sa alikabok. Haha, binata. Masyado kang walang muwang. Kahanga-hanga ang iyong swordsmanship. Gayunpaman, mas mahirap kaming harapin kaysa sa iyong maiisip. Bagaman ang kamay ay naging alabok, ang lahat ng mga piraso nito ay nagsimulang magtipon muli. Isang gulat na Dustin ay nagpakawala ng kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ito at natuklasan na hindi ito nasaktan. Itong human brat has tricks up his sleeve. I guess I can't catch him myself. Sabay tayo. Nagpa siya ang anino na nilalang. Naiintindihan. Tere, sunduin natin siya. Pambihira ang talino ng binatang ito sa espada. Magagamit natin ito para sa pagsasanay. Ibang boses ang sumagot. Umalangaw-ngaw ang heartbroken na iyak sa lugar. Goosebumps blumang sa buong katawan ni Dustin. Ang lakas at kapangyarihan ng batas na nagpapahirap sa kaluluwa ng tunog. Kung marinig ito ng mahihinang nilalang, agad silang masisira. Gayunpaman, wala itong pahiwatig ng epekto kay Dustin dahil sa malakas na kalidad na kahulugan na taglay niya. Dahil gusto mong maglaro, gagamitin kita para subukan ang bago kong kakayahan sa espada. Walang bakas ng pag-aalala ang makikita sa mahinaong ngiti ni Dustin. Bagamat ang mga anino na nilalang na ito ay medyo kakaiba, hindi siya natakot sa kanila. Kahit na anong trump card ang bunutin nila, tiwala si Dustin na hindi maaaring maging banta sa kanya ang mga miyembro ng show race. Sa Sea of Chaos, walang sino man kundi ang namamahala na Diyos ang maaaring manakit sa kanya. Dahil ang mga semi-governing gods ay hindi nagdulot ng banta sa kanya. Lahat ng miyembro ng Shadow Race ay hindi man lang karapat dapat na banggitin. Swoosh! 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 Nang makapag-concentrate si Dustin, libo-libong matatalas na aura ng espada ang lumabas sa kanyang katawan at hinampas ang mga nilalang sa anino. Habang siya ay nakatayo sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng espada, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakatago sa kanyang likuran. Ang bawat pulgada niya ay mukhang composed at hindi nababagabag sa labanan. Ang malakas na liwanag ng espada ay pumutol sa mga anino at pinutol ang mga ito sa mga piraso. Gayunpaman, ang mga anino ay babalik sa kanilang orihinal na estado sa lalong madaling panahon pagkatapos na sila ay mapunit. Gayunpaman, naglabas si Dustin ng napakaraming sword light at ang bawat isa ay gumalaw ng napakabilis kaya napunit nila ang mga anino ng 12-dosenang beses sa isang tibok ng puso. Damn it, masyadong malakas ang sword skill ng lalaking ito. Pinutol niya ako ng ilang beses. Kung magtatagal ito ng ganito, mauubusan ako ng energy essence at mawawala ng buhay. I can't hold on any longer. I'm dying. Tumakbo. Napuno ng mga tunog ng pagkabalisa ang hangin sa susunod na segundo. Ang mga miyembro ng Shadow Race ay maaaring mukhang nakakatakot dahil sa kanilang kakaibang hitsura. Ngunit sila ay pisikal na katamtaman. Kaya naman, madali silang maibaba ni Dustin. Alam mo naman kung gaano ako kalakas, di ba? Tumayo si Dustin na may masungit na mukha. Patawarin mo kami, Ginoo. Nakikiusap kami sa iyo. Hindi kami maghahanap ng mali sa iyo. Ang mga miyembro ng Shadow Race ay walang humpay na humihingi ng awa. Huwag kang matakot, siya ay nag-iisa, nahijitin natin siya. Maaari tayong magsanib ng kamay para ilunsad ang Shadow Tide Array. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan. Maaari nilang pabagsakin si Dustin. Galit na galit nilang pinasigla ang kanilang mga angkan upang mapalakas nila ang kanilang moral. Maaari natin siyang patayin kung magkasama tayong bumuo ng Shadow Tide Array. Nang marinig ang proposal ng kanilang mga kasama, naramdaman nila ang pag-alab ng apoy sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay may katuturan. Boom! Boom! Boom!
Biglang umalangaw-ngaw ang malalaking ingay sa langit. Ang hindi mabilang na mga anino sa paligid ng Dustin ay nagsimulang gumalaw at unti-unting nabuo ang isang natatanging pattern sa hangin, na naging isang espesyal na hanay. Ang napakalaking enerhiya ay tumaas-baba na may nakakatakot na momentum. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabuo ang isang array na gawa sa maraming anino sa paligid ng Dustin. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang tumago sa kanilang mga tainga. Malakas na yumanig ang paligid nila. Ang Shadow Tide Array ay mukhang isang napakalaking web na gawa sa kadiliman. Dumiretso ito kay Dustin. Binalot siya sa bawat direksyon. Patuloy na pinaandar ni Dustin ang Sword Aura. Hindi mabilang na matalas na aura ng espada ang walang tigil na bumaril upang pigilan ang napakalaking shadow web na kainin siya. Sa pagtataka ni Dustin, gayunpaman, ang shadow web ay tila matibay. Bagamat patuloy itong pinupunit ng matalas na aura ng espada. Patuloy itong inaayos ang sarili sa orihinal nitong buo na estado sa isang kisap mata. Haha, natatakot ka na ba ngayon? Anak ng tao, ang Shadow Tide Array ay napakalakas. Ang pagsira dito ay hindi isang madaling gawain. Naghiyawan ang mga miyembro ng Shadow Race. Tiwala na sila sa wakas ay nasa palad na nila si Dustin. Oh, talaga? Sa tingin mo ba ay hindi ko masisira ito? Ito ay isang maliit na hanay lamang. Nakipag-usap ako sa mga array na mas malaki kaysa sa isang ito. Ito ay karaniwang isang piraso ng cake. Panay ang insulto ni Dustin. Isang malabong ngiti ang nabuo sa kanyang labi. Ikaw mayabang na piraso ng tae. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng Shadow Race. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga angkan. Guys! Let's reinforce our energy on the array. Kahit anong mangyari, dapat nating patayin ang taong brat na ito. Tila, ang pagmamataas ni Dustin ay labis na nagpagalit sa mga miyembro ng Shadow Race. Kaya't lahat sila ay sumigaw para sa kamatayan ni Dustin. Ibahin ang anyo, sigaw ng isa sa mga miyembro ng Shadow Race sa taas ng boses niya. Boom! 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 Biglang umikot ang malaking shadow web at naging hugis tao. Ang anino ay tunay na katulad ng isang anyo ng tao. Kumpleto sa 4 na paa at isang pares ng mga mata. Gayunpaman, sa halip na 2 eyeballs, mayroon itong 2 pulang apoy sa eye sockets. Ito ay isang kakaibang tanawin. Kakainin kita ng buo. Anak ng tao, ang humongous anino na nilalang ay buong lakas na sumugod kay Dustin. Haha! Subukan mo ang flying swordsmanship ko bago mo ako kainin. Pang-uuyam ni Dustin habang umiiwas sa mga atake nito. Hindi nagtagal bago ito. Natutunan ni Dustin ang tunay na flying swordsmanship mula sa master ng swordsmanship sa Sword Shrine. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito. Itinuon ni Dustin ang kanyang atensyon at lakas. Boom! 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 Isang lumilipad na espada ang lumabas sa katawan ni Dustin. Whoosh! Dumating ang espada sa bilis ng kidlat na mahirap sundan kung saan ito pupunta. Nang muli itong lumitaw, sumugod na ito sa malaking anino na hugis tao at gumawa ng ilang mga hiwa dito. Boom! Ang lumilipad na espada ay naglalaman ng napakalaking enerhiya. Kaya't nilaslas nito ang hanay ng maayos na parang pagputol ng tofu. Pagkaraan ng ilang sandali, ang anino na hugis tao ay naputol at hindi na maiayos muli. Ang totoong flying swordsmanship na natutunan ni Dustin mula sa master ng swordsmanship ay mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa hindi kumpletong bersyon ng flying swordsmanship na siya mismo ang nagal-inang. Kung gagamitin niya ang totoong flying swordsmanship sa pinakamataas na antas, makokontrol niya ang flying sword para lumipad sa buong Sea of Chaos at tamaan ang sinuman sa lugar na ito. Siyempre, sa kasalukuyang cultivation base ni Dustin ng swordsmanship, hindi niya maaabot ang ganoong nakakatakot na level sa maikling panahon. Gayunpaman, tinansya ni Dustin na maaari niyang salakayin ang kanyang mga kaaway sa loob ng humigit kumulang 10 komunidad ng universo kung idirekta niya ang kanyang lumilipad na espada na umatake gamit ang kanyang isip. Ngunit kung ang saklaw ng kanyang layunin ay ang buong Sea of Chaos, ang kanyang kasalukuyang kapasidad ay halos wala. Marami pa siyang dapat ay improve.
Ang Sea of Chaos ay binubuo ng humigit kumulang 10 milyong komunidad sa universo. Bukod sa mahabang hanay nito, may isa pang kalamangan ang tunay na flying swordsmanship, na nagdagdag sa puwersa nito bilang tunay na flying swordsmanship maaari itong gamitin sa iba't ibang uri ng batas. Ang pinakasimpleng batas para sa paggamit nito ay ang batas ng espasyo at ang batas ng panahon. Kasama ng dalawang uri ng batas. Ang bilis at paglipad nito ay magiging mahirap hulaan. Ito ay lilito at mawawala na parang multo. Muli, hindi mabilang na makikinang na aura ng espada ang inilunsad. Ang kanilang talas ay tumindi. Hindi bababa sa 1,000 beses na mas matalas kaysa sa nakaraan. Sa madaling salita, makabuluhang napabuti ni Dustin ang kanyang flying swordsmanship. Sir, patawarin niyo po kami. Natakot lang kami. Hindi ka na namin muling sasaktan. Please hayaan mo na kaming umalis. Sa wakas, nakaramdam ng takot ang lahat ng miyembro ng lahi ng Anino. Lumuhad silang lahat kay Dustin at humingi ng awa. Ang gumagalaw na mga Anino ay nagpatira pa sa paligid ng Dustin, na nagpalabas ng mga nakakaawang tunog at humihingi ng awa. Lahat sila ay mukhang miserable habang nagmamakaawa. Fine. Nakakainis ako paglalaro mo. Ngayon, maaari ba kayong makinig sa akin at kumilos? Sa huli ay pumayag si Dustin habang nagpapakawala ng isang maliit na ngiti. Pinilit lang niya ang mga ito para masukat niya ang lakas ng Shadow Race. Gusto niyang malaman kung anong mga espesyal na kasanayan ang galing ng mga Anino na ito. Kung hindi dahil sa kadahilanang iyon, napatay niya silang lahat sa isang iglap. Shoop, shoop, shoop. Itinuon ni Dustin ang kanyang atensyon at ginamit ang puppet string sa kanila. Hindi mabilang na mga pulang sinulid ang pumuno sa buong kalangitan at sumugod patungo sa mga miyembro ng lahi ng Anino. Teka, hindi ba ito ay isang lihim na kasanayan mula sa espiritual na lahi? Sino ka? Mula ka ba sa lahi ng tao o lahi ng espiritual? Hindi na kailangang magtanong. Ang taong brat ay dapat na alipinin at kontrolado ng isang martial arts master ng spiritual race. Kung sino man ang nasa likod ng human brat, ang nilalang na iyon ay minamanipula ang kanyang katawan para manggulo sa ating teritoryo. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng digmaan sa pagitan ng lahi ng Anino at ng espiritual na lahi? Ang mga miyembro ng Shadow Race ay nakaramdam ng kaunting daya sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Dustin. Napatulala at nagalit sila ng sabay. Tumakbo. Nang makita ang kakilakilabot na kapangyarihang hatid ni Dustin, lahat ng miyembro ng Shadow Race ay tumakbo sa paligid. Sinusubukang makatakas mula sa matinding takot. Sa kasamaang palad, huli na, sa isang iglap, ang mga sinulid na pulang sutla na makapal na niniting ay nabalot lahat ng mga ito na parang dumplings. Ilang miyembro lang ng Shadow Race ang nakatakas. F-up, bitawan mo ako. Karamihan sa mga miyembro ng Shadow Race ay hindi makatakas sa oras. Ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nabalot ng mga pulang kwerdas. Lahat sila ay nagpupumiglas ng wala sa kontrol. 2/3. Sa lalong madaling panahon, nang ang lahat ng kanilang espiritual na kaluluwa ay nabalot ng mga pulang string. Ang lahat ay tumahimik. Guru. Ang mga Anino na ito ay lumuhad sa paligid ni Dustin at sabay-sabay na sumigaw ng may paggalang. Wow! Your body are so peculiar. They are really made up of shadows. Matapos alipinin ang mga miyembro ng Shadow Race, mas napagmasdan ni Dustin ang kanilang pangangatawan. Malinaw niyang pinagmasdan ang mga ito at tumpak na alam niya kung ano ang kanilang pisikal na istruktura. Ito ang nagpapatawa sa kanya. Guru, ang aming pisikal na istruktura ay hindi pangkaraniwan gaya ng iniisip mo. Sa katunayan, may isa pang lahi na tinatawag na walang anino na lahi, na higit na kakaiba kaysa sa atin. Sabi ng isa sa mga bagong alipin ni Dustin sa kanya. Oh, Shadowless Race. Ano ang espesyal sa kanila? Curious na tanong ni Dustin. Ang walang anino na lahi ay walang hugis o anyo. Sila ay parang ambon. Sa katunayan, sila ay isang masa ng buhay na hangin. Magalang na ipinaliwanag ng parehong alipin. Kakaibang lahi talaga yan. Lahat ay posible sa ilalim ng langit. Palibhas ay kakaiba ang hindi pangkaraniwang bagay na ito.
Bumantong hininga si Dustin. Pareho siyang nabigla at nagulat. Ang walang anino na lahi ay bihira. Sila ay nabuo mula sa ebolusyon ng anino lahi. Sa madaling salita, ang walang anino na lahi ay isa sa aming mga sangay. Paliwanag pa ng alipin. Nakita ko, bulong ni Dustin sabay tango. Ang iyong unang gawain ay upang sabihin sa akin ang higit patungkol sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Magtatanong ako, at magsasalita ang sino mang nakakaalam ng sagot. Utos ni Dustin. Naiintindihan. Master. Sabay-sabay na sagot ng mga anino na alipin ni Dustin. Master, with all due respect, mainam na maghanap muna tayo ng mapagtatagwan. Natatakot ako na baka natanggap na ng ating araw ang balita ng iyong pagdating. Ngayon, ang mga martial arts masters ng Shadow Race ay maaaring maipadala sa paghahanap sa iyo. Hindi ka nila bibitawan kapag nahawakan ka na nila. Mungkahi ng isang alipin. Sige, umalis muna tayo dito at maghanap ng mapagtatagwan. Pumayag naman si Dustin matapos mag-isip sandali. Pagkatapos ay iginulong niya ang kanyang manggas at dinala ang mga alipin ng anino upang humanap ng mas ligtas sa lugar. Ilang lang matapos mawala si Dustin. Dumating ang ilang matangkad at kulay abo na ang mga lalaki na maraming anino sa likod nila na may pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Ilang sandali pa ay nawala ang tinging iyon. Mga Panginoon, dito natin nakilala ang lalaking mula sa klase na lahi. Inatake niya tayo ng walang awa. Isang miyembro ng lahi ng anino na nakatakas mula sa Dustin ang nag-ulat. Nasaan na siya? Agad na inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga sarili na sentido upang mag-scan sa paligid ngunit wala silang nakita. Kanina lang nandito siya. Baka nakatakas siya nung umalis kami para kunin ka. Ang iba nating mga tao ay dapat na pinatay niya. Paliwanag ng isa pang miyembro ng Shadow Race habang sila ay sumama sa paghahanap. I think you guys are wrong. Walang aura ng spiritual race dito. Nararamdaman ko lang ang aura ng isang tao. Siya ay isang tao, hindi isang miyembro ng listahan na lahi. Sabi ng isa sa matatangkad na lalaki matapos maghanap ng ilang sandali. Umiling siya sa mga taong walang kakayahan. Isang tao. Paano nakapasok ang isang tao sa ating teritoryo? Nalilito. Nagpalitan ng tingin ang ibang miyembro ng Shadow Race. Hindi bale. Subaybayan mo siya. Dapat natin siyang mahuli. Utos ng isang lalaki. Opo. Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro ng lahi ng anino. Habang abala sila sa pagpapanik. Nagpapahinga si Dustin sa maliit na espasyong ginawa niya sa labas ng magulong void na daan-daang milyong milya ang layo gamit ang kapangyarihan ng batas. Balak niyang manatili doon hanggang sa masira ang lahat. Ilang lang ang itinagal niya para makalabas ng espasyo dahil napag-aralan niya ang kumpletong batas ng reincarnation. At ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kahit na sumama ang mga semi-governing gods, hindi nila ito mahanap. Sa gitna ng espasyo, nakatayo si Dustin habang nasa likod ang mga kamay at nakatayo sa harapan niya ang mga miyembro ng Shadow Race. Okay, dahil ligtas tayo pansamantala, sasamantalahin ko ang pagkakataong tanungin ka tungkol sa mga nakahiwalay na alien space. Anunsyo niya. Matapos makapasok sa nakahiwalay na mga alien space at gumagala ng walang patutunguhan sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay nakilala na niya ang lahi ng anino. At maaari nilang sabihin sa kanya ang pangunahing impormasyon tungkol sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Kung wala ito, malamang na gumagala siya magpakailanman at hindi kailanman makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kaya naglaan sila ng oras upang ipaliwanag ang sitwasyon. Binuod ni Dustin ang mga pangunahing punto at nakarating sa mga sumusunod na conclusion. Una, ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay napakalaki na walang nakakaalam ng kanilang mga hangganan. Pangalawa, ang mga nakahiwalay na alien space ay napuno ng mga kakaibang espasyo na lubhang mapanganib. Kahit na ang isang semi-governing na Diyos ay hindi maglalakas loob na gumala-gala sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Tanging ang mga namamahala na Diyos ang nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang mga misteryo ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Pangatlo, kahit na ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay halos hindi matitirahan.
Mayroong maraming kakaibang lahi, pinagtibay sa malupit na kapaligiran. Ang lahat ng mga lahi sa mga nakahiwalay na espasyong dayuhan ay umunlad. Pang-apat, ang tanging paraan palabas sa mga nakahiwalay na alien space ay para sa mga karerang ito na gumamit ng ilang sinaunang teleportation array. Ang bawat lahi ay may ilang teleportation array na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Kung wala silang mga teleportation array na ito, ang paglalakbay sa mga nakahiwalay na alien space ay talagang mapanganib. That makes sense. No wonder wala akong nakitang nilalang dito. Komento ni Dustin. Kaya mayroon ding mga sinaunang teleportation array sa iyong lahi. Ipinagpatuloy niya. Siyempre, kung gusto nating lumabas o kung gusto nating pumunta sa mga teritoryo ng ibang lahi sa nakahiwalay na mga alien space, kailangan nating gamitin ang mga sinaunang teleportation array ng ating lahi. Sagot ng isa sa mga aliping anino sabay tango. Madali lang iyan. Kaya kailangan nating maghanap ng paraan para makalusot sa teritoryo ng iyong lahi at gamitin ang mga sinaunang teleportation array para pumunta sa teritoryo ng espiritual na lahi. Sabi ni Dustin, karamihan sa sarili. Guro, pupunta ka ba sa teritoryo ng espiritual na lahi? Gulat na gulat ang lahat ng nasa paligid niya. Oo, mali ba yon? Tanong ni Dustin. Guro, may isang bagay na hindi mo alam. Ang lahi ng anino at ang lahi ng espiritual ay magkaaway na ngayon. Kung gagamitin natin ang teleportation array ng ating lahi upang pumunta sa teritoryo ng espiritual na lahi, agad tayong makubkob. Maaari tayong pumunta sa espiritual na karera sa pamamagitan ng mga teleportation array ng ibang lahi. Ito ay magiging mas ligtas. Sagot ng isang aliping anino. Okay, thank you for telling me. Gagamitin namin ang suggestion mo. Puri ni Dustin. Master, na-flatter ako. Handa akong italaga ang sarili ko sa'yo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat hanggang sa tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nang marinig ang papuri ni Dustin, nanginginig sa tuwa ang alipin at halos mapaiyak. Sige, sige, umayos ka. Kailangan kong pag-isipan mong mabuti. Paano ako makakalusot sa teritoryo ng Shadow Race? Tanong ni Dustin na ikinaway ang kamay para pakalmayan siya. Master, may ideya ako. Mayroon ka bang anumang makapangyarihang special na kayamanan? Kung itatago mo ang iyong aura at itatago sa loob nito, maaari ka naming direktang ipasok. Iniisip ko na hindi iyon magiging mahirap para sa iyo. Sagot ng isang aliping anino. Yes, I do. Let's do that. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Natutunan niya ang isang lihim na kasanayan na nagtago ng kanyang aura mula sa master ng estatwa sa Fallen Divine Valley. Naabot na niya ngayon ang napakataas na antas. Bukod dito, ang kontinenteng nilikha niya ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hanggat ginamit niya ang batas ng lupa, naitatago niyang mabuti ang kanyang aura. Kaya nagtago siya sa kontinenteng nilikha niya. Nang siya ay nasiyahan, hinayaan niyang lumiit ang kontinente at itinago ito sa katawan ng isa sa mga alipin ng anino. Master, pwede na ba tayong umalis? Maingat na tanong ng aliping anino. Oo, ingat ka, huwag kang matakot, sa akin dito, walang makakasakit sa iyo. Pagpapalakas ng loob ni Dustin. Huwag kang mag-alala, Master, hindi kita pababayaan. Nakaramdam ng higit na kumpiyansa. Itinuwid ng aliping anino ang kanyang likod. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang natitirang mga alipin ng anino pabalik sa teritoryo ng kanilang lahi. Hindi ito kalayuan sa kinaroroonan nila ngunit nagpakawala pa rin ng lakas si Dustin para protektahan ang mga alipin. Ito ay nagbigay daan sa kanila na malayang maglakbay sa magulong espasyo. Hoy! Saan siya nagpunta? Nasaan ang taong brat? Sa sandaling bumalik sila sa teritoryo ng lahi ng anino. Ilang matangkad at kulay abo na mga lalaki na may malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot sa kanila. Mga Panginoon, may nakilala lang kaming brat. Hindi namin siya matatalo. Hinabol kami pero nakita kami. Mapalad na nakabalik tayo ng buhay. Sagot ng isa sa mga alipin ni Dustin. Kaya't lumayo ka sa teritoryo ng lahi ng anino at pumasok sa magulong rehiyon na may lubhang hindi matatag na istruktura. At ngayon ay nakabalik ka rito ng ligtas at maayos.
Sabihin mo sa akin. Nagsisinungaling ka ba? Sigaw ng isa sa mga lalaking may kulay abong balat habang ang alon ng enerhiya ay tumaas sa kanyang likuran. I would never. Totoo ang sinabi namin. Hinabol kami ng human brat at nakatakas kami sa magulong rehiyon. Mahirap dumaan. Gayunpaman, nagtulungan kami para mabuo ang Shadow Tide Array. Kaya nakaligtas kami. Maingat na sagot ng isang miyembro ng lahi ng anino habang humakbang pasulong. Kung gayon nasaan ang taong brat? Ungol na tanong ng lalaking kulay abo. Well, nakita ko ang isang matangkad at pulang figure na lumitaw sa magulong espasyo sa di kalayuan. At ang taong brat na iyon ay sinugod ito. Habang siya ay ginulo, sinamantala namin ang pagkakataon upang makatakas. Sagot ng miyembro ng lahi ng anino. Oo. Nakita nating lahat ang pulang figure. Ang aura na binigay nito ay nagpalamig sa aking katawan. Nag-echo ang isa sa iba. Ano? Ang ibig mong sabihin ay isang halimaw na pulang buhok. Ang balita nito ay nagpapamutla sa mukha ng lalaking may kulay abong balat. Sigurado ka ba? Pag-isipang mabuti. Hindi ito biro. Sumama sa gulat ang ibang lalaking kulay abo ang balat. Totoo ang sinabi namin. Natakot kaming lahat kaya tumakbo kami palayo. Hindi namin ito nakuha ng malinaw na pagtingin. Kung may halimaw ba talaga na may pulang buhok? Hindi kami sigurado. Balis ang paliwanag ng isang miyembro ng lahi ng anino. Ito ay seryoso. Dapat nating iulat ito sa ating pinuno at ipadala ang ating mga Panginoon upang imbestigahan itong mabuti. Sabi ng isang lalaking kulay abo sa mahinang boses. Tama. Dapat nating bigyan ng malaking kahalagahan ang bagay na ito. Ito ay may kaugnayan sa mga halimaw na pulang buhok. Hindi ito biro. Tumanggo naman ang ibang lalaking may kulay abong balat bilang pagsang-ayon. Kailangan ninyong lahat ay bumalik sa inyong mga tahanan. Mula ngayon, walang sino mang pinapayagang umalis sa teritoryo ng ating lahi at pumasok sa magulong rehiyon ng walang pahintulot. Kung hindi, siya ay parurusahan ayon sa mga patakaran. Anunsyo ng isang lalaking kulay abo ang balat. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng miyembro ng lahi ng anino. Pagkatapos, tumalikod sila at nagsimulang maglakbay pabalik sa teritoryo ng kanilang lahi. Master, tapos na. Naniniwala sila sa sinabi ko. Ngayon, makapasok na tayo sa teritoryo ng Shadow Race. Bulong ng isang miyembro ng lahi ng anino kay Dustin. Excellent. Super bait niyan. Nakangiting sabi ni Dustin. Kaya ang mga taong iyon ba ay mga banal na Diyos ng iyong lahi ng anino? Dagdag niya habang naglalakad sila. Oo, guro. May isang bagay na hindi mo alam. Ipinanganak tayo bilang isang anino. Ngunit pagkatapos nating maging mga Diyos, nagkamit tayo ng laman at dugo. Tunay na katawan. Sagot ng alipin. Nakita ko, pero gusto kong matuto pa tungkol sa halimaw na ito na may pulang buhok. Sagot ni Dustin. Ang halimaw na may pulang buhok ay sikat sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Mayroon itong mahaba at pulang buhok sa buong katawan, na nagmistulang pulang unggoy. Ito ay gumagala lamang sa magulong rehiyon at ang sinumang banal na Diyos na makakatagpo nito ay papatayin. Matagal ng panahon na ang nakalipas. Maraming namamahala na mga Diyos ang magkasamang pumasok sa mga nakahiwalay na alien space para subukang hulihin ang pulang halimaw. Ngunit lahat sila ay malubhang nasugatan at tumakas. Mula noon, walang nang ahas na pukawin ang halimaw na pulang buhok. Sagot ng alipin. Kahit ang mga namamahala na Diyos ay hindi kayang harapin ito. Tanong ni Dustin na tinakpan ng kamay ang bibig. Huwag kang mag-alala, Master. Bagamat nakakatakot ang pulang buhok na halimaw. Bihira itong lumitaw. Sa katunayan, ito ay karaniwang isang alamat sa nakahiwalay na mga alien space. Karamihan sa mga nilalang ay hindi kailanman makakatagpo nito sa buong buhay nila. Nakangiting sagot ng alipin. Nang matapos siyang magsalita ay nakarating na sila sa lugar kung saan naroon ang Shadow Race. Ito ay isang buong universo at ang space barrier ay napaka-solid. Mayroong maraming mga mahiwagang rune na nakabalot sa buong universo. Pinapanatili ang lahat. Ngayon ay naunawaan na ni Dustin kung bakit napakaraming lahi pa rin ang naninirahan sa isang mapanganib na kapaligiran.
Ang bawat lahi ay dapat magkaroon ng kanilang sariling universo na naghihiwalay sa kanila mula sa mga mapanganib na bagay mula sa labas. Guro, nakapasok na tayo sa Shadow Cosmos. Sabi ng isang alipin kay Dustin. Good. Pumunta agad tayo sa teleportation array ng Shadow Race at humanap ng paraan para makapunta sa spiritual race. Utos ni Dustin. Guro, maaari tayong pumunta sa espiritual na lahi sa pamamagitan ng lahi ng duwende. Ayos lang ba? Tanong ng isang aliping anino. Yung lahi ng duwende, meron yun. Curious na tanong ni Dustin. Ang mga duwende ay madalas na binanggit sa ilang mahiwagang alamat sa Earth. Ngunit hindi niya naisip na talagang umiiral ang mga ito. Okay, susubukan natin yan. Tumango si Dustin. Naisip niya na magiging madali para sa kanya ang pumunta sa mga nakahiwalay na alien space at magiging ligtas ito. Ngunit ngayon, natuklasan niya na maraming mahiwaga at mapanganib na mga bagay sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Tulad ng malupit na kapaligiran sa kalawakan at ang alamat ng halimaw na may pulang buhok. Ang gusto lang gawin ni Dustin ay pumunta sa espiritual na karera. Kunin ang gusto niya, at pagkatapos ay umalis sa nakahiwalay na mga alien space. Isang araw, kapag malakas na siya, maaari siyang bumalik at mag-explore. Ang mga anino na alipin ni Dustin ay tumungo sa sinaunang teleportation array sa Shadow Cosmos. Ngunit habang naglalakbay sila, may nagaganap sa isang lumang kulay abong palasyo sa Shadow Cosmos. Ano? May malapit na halimaw na pulang buhok. Kalokohan. Nag-set up ang ating mga ninuno ng daan-daang alarm array sa magulong rehiyon malapit sa Shadow Cosmos na espesyal na ginagamit para maramdaman ang mga halimaw na may pulang buhok. Sinakop nila ang bawat lugar sa malapit. Kapag may mga halimaw na pula ang buhok, aabisuhan ako. Sino nagsabi sa'yo nito? Sigaw ng isang matandang nakaupong nakakross ang paa sa kailaliman ng palasyo. Kulay abo na ang buong katawan ng matanda. Pati na ang buhok, mata, at kuko. Leader, sinabi sa amin ng ilang clanmen. Ngayon, may isang taong brat sa ating Shadow Cosmos. Isang lalaking may kulay abong balat ang gumugol ng sumunod na ilang minuto sa pagsasabi sa pinuno ng mga detalye ng nangyari ngayon. Baka may mali sa mga angkan na yan. Dalhin mo sila sa akin ngayon din. Nakakunot na noo na utos ng pinuno. Oo, pinuno. Pagkatapos ay tumalikod ang lalaking may kulay abong balat at lumabas ng palasyo. Sa ngayon, dumating na ang mga anino na alipin ni Dustin sa isa sa mga teleportation array. Sa Shadow Cosmos, mayroong tatlong sinaunang teleportation array na kilala rin bilang tatlong gate ng universo. Karaniwan, ginagamit ng mga miyembro ng Shadow Race ang tatlong teleportation arrays na ito para maglakbay. Pumasok tayo sa teleportation array at pumunta sa teritoryo ng lahi ng duwende. Sabi ni Dustin sa mga Shadow Slaves. Oo, Master. Ang mga anino na alipin ay pumasok sa isang teleportation array. Handa nang mag-teleport.